Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang komento rito ni ka-crypto kung saan ay siya po ay nagre-request or humihiling na ako po ay gumawa ng kung paano mag-start ng day trading. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay po pala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, paano ba mag-umpisa or mag-start? Kaya para po sa mga baguhan ito or yung mga magsisimula pa lamang katulad ni ka-crypto. Yan, kung wala pa kayong kaide-ideya sa pagti-trade yan ng crypto ay syempre yung pinakauna yan na maipapayo ko po ay kung paano magsimula ay syempre educate yourself. Yan po ang masasabi ko rito. Yan, pag-aralan mo. Yan, diyan po talaga lahat po ng mga bagay ay kung gusto po nating gawin ay dapat ay pag-aralan po muna natin. Yan, i-educate natin yung ating sarili tungkol dito. Kaya pagdating po rito sa pagti-trade ng cryptocurrency ay syempre aralin po natin at intindihin po natin ang cryptocurrency market. Yan, kung ano-ano nga ba yung mga cryptocurrencies, yung mga available na mga coins, yan, at kung paano po sila gumagana. Ayan. Kasi meron po yung mga cryptocurrency. Ayan, na may mga use cases. Ayan, at meron din mga crypto na wala talagang gamit. Ayan, katulad po ng mga meme coins. Ayan, yan po yung mga dapat nating malaman kung ano yung mga pagkakaiba ng mga coins at saka tokens na ito. At ayan, magre-research lamang po tayo at marami po tayong makukuha ang mga informations dyan kung paano natin matututunan ang mga bagay na ito at ma-educate ang ating sarili. Yan, marami pong mga information dyan at kailangan lamang po natin ay talagang basahin ang mga ito. Kaya ayan, kailangan din nating mag-research ng mga technical analysis, mga price charts, indicators, at syempre mga trading strategies. Yan po yung sunod nating malaman kapag at least kung naintindihan na po natin yung mga basics. Yan, mga basics na mga information. At ang sunod ay syempre yung pagti-technical analysis naman. Yung mga price charts, yan, yung mga iba't ibang mga indicators, at saka mga trading strategies. At pagkatapos nito ay syempre mamimili po tayo ng mga exchange na gagamitin natin. Yan. As a Filipino user ay mukhang yan na nga, may issue po tayo ngayon na ang SEC ay pinagbabawalan po tayong gumamit ng mga exchanges na hindi po nila regulated. Yan, kailangan daw po natin gumamit ng mga local exchanges kung saan ay meron po silang license to operate. Kaya yun po yung issue natin ngayon. Kaya ngayon ay karamihan po ay gumagamit kay Binance, ginagamit si Binance. Pero ngayon ay pinagbabawalan, ipagbabawal na po. At kung pag nangyari yan ay ayan. Pero ayan, mag-research lamang po tayo sa mga reputable crypto exchange. Basta yan po yung masasabi ko rito. At kung pag mas mababaw yung kanilang fees ay mas maganda. Kaya yan naman po talaga ang gusto natin, yung fees. Pero pag nakita po natin na napakataas ang transaction fee nito ay yan, maghanap po tayo ng iba. At syempre bilang baguhan ay meron po mga platform. Karamihan po ng mga platform ay sila po ay nagbibigay ng demo account. Ayan, parang para tayo ay makapag-practice. Ayan. At saka karamihan po ng mga exchanges
Yan, pero hindi ko lamang po alam dito sa mga local exchanges natin dito sa Pilipinas kung sila ay nag-o-offer ng mga demo account. Pero karamihan po sa mga nasubukan kong mga foreign exchanges ay meron po silang demo account. Kung saan ay ang demo account ay naglalaman po ito ng peke or parang practice money. Ayan. At ngayon ay pwede mo itong gamitin para makapag-trade sa actual na market condition. Yan, kaya yan ay hindi mo kailangang i-risk ang totoong pera rito para masubukan mong makapag-trade. Kaya yan po ang pwedeng gamitin ng mga baguhan. At saka yan, maliban po rito ay kailangan mo na rin matutunan ang risk management. Napakahalaga po nito. Kaya yan, ilalagay mo lamang yung amount na kaya mong matalo. At syempre, mag-set ka ng mga stop loss orders or mga limit potential losses. At dapat na maintindihan mo na rin yung kahalagahan ng paggamit ng risk to reward ratios. At yan, para ngayon, kung sabihin natin na at least nalampasan mo na yung aking mga binanggit kanina na yan, i-educate mo yung iyong sarili. Ikaw ay nakapaghanap ng magandang exchange na gagamitin mo. Yan, at nasubukan mo na yung iyong kakayahan sa pagdi-demo trading at ikaw ay yan, nakikita mo na kaya mong kumita or lumalago yung account mo sa demo account at handang-handa ka ng mag-live trading. Ay ayan, ang unang-una na dapat mong malaman dito bago mag-umpisa ay yung iyong capital. Ayan, dapat mong tandaan na ang pagti-trade ay hindi po isang get rich quick scheme. Yan, hindi po tayo yayaman dito ng mabilisan. Kaya kailangan mong mag-decide kung para sa iyong capital kung gaano nga ba yung kaya mong ilagay rito. Ayan, para makapag-umpisa sa pagti-trade. At syempre dapat ay meron kang magandang trading strategy. Ayan, at yan po yung subok na at talagang dapat ay yung trading strategy na ito ay nababagay sa iyong trading style or yung lifestyle. Kung hindi ka nahihirapan, yung komportable ka rito, at syempre talagang meron kang malinaw na entry at saka exit trade. Pag-exit sa strategy na ito. At yan, ito ay yung pinakamalaga rito ay yung trading strategy mo ay sa bandang huli, maski nakakaranas ka ng talo, pero sa bandang huli ay mas malaki yung panalo mo. At saka syempre dapat ay meron kang discipline naman. Yan, kailangan na stick ka lamang sa isang strategy. Yan, huwag kang gagamit ng mga hindi pa subok na strategy. Kung meron kang strategy na nakita at gusto mong subukan ito, ay mas maganda na idaan mo muna ito sa demo account. At kung nakita mo na effective, ay saka mo gamitin sa live trading account mo. Kaya ayan, at saka yung pinakamabigat po rito ay yung emotion. Ayan, yung emotion. Kaya dapat ay yung emotion mo na ito ay dapat ay tinitrain mo na rin dito sa umpisa dito kasi sa demo account ay hindi mo kasi matitrain yung emotional decision mo kasi alam mong yung ginagamit mong pera ay fake money. Yan, maski matalo ay pwede mong i-reset ulit yung virtual fund mo sa demo account mo. Pero pagdating po sa live account, kung pag yung ginagamit mo ay totoong pera, ay talagang magkakaroon ka talaga ng emotional decision dito. Kaya yan po ang isang bagay na nahihirapan ang lahat. Kaya ang pinaka-importante po rito ay ayan, wag kang maghabol ng mga losses at wag pong mag-trade dahil po sa impulsive. Kaya yan po yung mga masasabi ko na
kailangan natin bago ayan, kung tayo ay isang baguhan or bago po tayo, ayan, ito yung kailangan natin para makapag-umpisa sa pagti-trade. Kaya ayan pong muli, dagdag ko pa pala rito ay mag-umpisa tayo sa maliit. Ayan, maliit lamang na mga trading sizes habang tayo ay tayo ay natututo at nagkakaroon ng experience or karanasan at saka ayan, yan po yung aking pinakapayo rito kay Crypto. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.